Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang kilalang online personalidad ay papatunayan umano ang aligasyon siya ay sangkot sa pagbebenta ng mga kabalbalan na gamot na tinatawag na pulburon. Ayon sa mga paunang ulat, ilang mga testigo ang nagsabing personal nilang nakita si Lisa Tanas na ibinebenta ang nasasabing produkto online. Ang pulburon ay isang ipinagbabawal na substance na delikado sa kalusugan ng tao. Dahil dito, agad na kumilos ang mga otoridad upang simulan ang isang masusing imbestigasyon. Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang kanyang social media posts at mga online transaction record. May ilang ebidensyang nagsasabing ginamit niya ang kanyang plataforma upang makahikayat ng mga mamimili. Ayon sa pulisya, may kinalaman din umano si Lisa Tanas sa isang mga tiwaling namamahayag sa bansa, nagpakalat ng mga kabalbalan at kakaibang mga gamot. Kasalukuyang tinutukan ng mga investigasyon ang posibleng kasabwat sa likod ng operasyon. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si Lisa Tanas habang patuloy ang investigasyon. Samantala, maring itinanggi ng kanyang legal team ang mga akusasyon. Anila, walang matibay na ebidensya laban sa kanilang kliyente. Gayunpaman, handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad para mapatunayang inosente si Lisa Tanas. Nagbabala naman ang FDA sa publiko laban sa pagbili ng mga pulburo na talagang ginagamit nga ni Lisa Tanas nang sa ganon ay talagang maging pulboronic ang bansang Pilipinas. Ngayon nga ay hindi na makakawala itong si Lisa Tanas na ito dahil iniimbestigahan na rin ng Korte Suprema at iba pang mga investigador. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag sa araw ka naging shade siya, ganyan. So it cost me na sa $800 something. So plus frame, kung 300 to 400 yung frame mo, edi bongga, kaingitan ka talaga ni Rich Sylvester. Pero ngayon, dahil purita ako, $20 lang muna yung salamin ni Palangga. Alright? Okay. So thank you, Madam. Ang I'm so Thank happy. you. Sasabihin ko sa tatay ko, nakausap kita. Oh, sige. Hi to your daddy. Anong pangalan niya? Si Manuel Gonzales. Okay. Buong-buo. Sir Manuel Gonzales, thank you. Nanonood pala kayo sa akin. Thank you so much. Mabuhay kayo. All right, Precious. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. All right. So si Brodex, ayan na. Ay, nakakatuwa, no? May natutunan tayo, ha? Hindi ko alam yung solo parent na yan. At wala namang ayuda pala dyan. Yun lang, dahil at panahon ng eleksyon, ID nga lang, sabi ni Precious. So, at least natututo tayo, di ba? Kato B, hindi na siya mainggit ngayon kasi 20 lang to eh. Pag may bago tayo, mainggit na naman yung walang hiyang yon. Huwag yung iboto yon, ha? Alright, si Brodex. Brodex, you're there. We have 30 minutes left. So if you want to join me, join here, then go. Brodex, how are you, my darling? Good morning sa iyo dyan, ma'am. Good evening sa Pilipinas. Taga saan ka? Saan ka ngayon? Actually, ma'am, this is my second time na nakapag-update sa inyo po. Talaga ba? Iba na name mo nun? Parang hindi ko natandaan tong bagong name na naman. Remember the time na nandun po sa rally dun sa EDSA? Okay. Yes, sa EDSA. Pero nasaan ka ngayon? Nasa Pilipinas? Yes, ma'am. Nasa Pilipinas po. Oo. Anong balita dyan? Umuulan rin ba ng pera dyan sa lugar nyo? Dito, ma'am, sa area ng Cavite. Actually, I'm in Cavite, but I raised in Davao City. Okay. So, definitely, as I observed dito sa sa Cavite, tahimik po yung it's so sad lang po kasi kumbaga yung PDP natin na sinusuportahan most likely ang nangyayari kasi is caravan lang. So walang nagsusupport. But sa nakikita ko,
may mga, siyempre, maraming mga ano dito, mga Bisaya. Aha. So, they are supporting the PDP. So, ang ibig mong sabihin, tayong mga yung PDP, yung campaign nila Caravan lang. Pero kanina may meeting de avance tayo. Bakit ano ba yung way of campaigning ng mga bangag? Wala, ma'am eh. Wala akong nakita ditong mga campaign ng mga bangag. Actually. Sa totoo lang, wala po. Kumbaga, ang nangyari is most likely, local. Yung mga lang talaga, municipal. So, Municipal ganun lang. Wala silang bitibit local. na tawag nito, senators. national. Wala silang Kaya nga napaka-importante itong online campaigning natin. Yeah. At least makakatulong sa ating Duterte 10. So, basta pag may balita ka diyan na kailangan nating malaman ng buong bayan, mag-email ka lang, ha? Tapos Yes, po, good luck at mag-ingat ka sa elections day. Yes, yun nga, ma'am. Yung inaano ko dito is yung natin, election is fast approaching na, no? So, 4 days or 3 days na lang. No? So, sabi ko nga, actually, ma'am, the first time na umakyat ako sa inyo, remember the 5 Ws and 1 H, ako po yun. Yeah. I remember that. 5 Ws and 1 H, yeah. So, ikaw pala yun nga po, sabi ko nga, after this, kasi syempre, obvious naman talaga yung mga nangyayari at nakikita natin ngayon na pandaraya online, doon po sa ating mga OFWs, at ito po yung sa actual, yung dito mismo sa Philippines is, pag yan ang nandaya, ito kasi ang tanong ko, ma'am, ano po ba yung next move natin, no? Yun nga, yung sa pandaraya, Yes, ayun nga napag-usapan na namin ni Attorney Glenn Chong. So sa ngayon, kung napanood mo yung episode namin the other day, yun nga, gusto nila na i-document natin lahat at magmatsyag tayo like yung mga kandidato, no, local, lahat ng mga kandidato, di ba, may mga poll watchers yan sila. So talagang magmasid at make sure na mag-request like ng electoral returns. Then, yung mga kandidato natin yung audit logs. Yun ang sinasabi ni Atty. Glenn Chong para malhuli natin yung pandaraya. Sabi ko nga kanina, kung dadayain nila ang buong halalan, which is calibrated na nga, di ba? Nung pinresent niya, na ebidensya sa Butuan the other day, tama yung resibo ng binoto ng botante dun sa testing and sealing. Pero pagdating dun sa electoral returns, yung sa tally na ay ang lumabas yung mga alyansa. Pag lahat pag ginawa nila yan palangga, baka lumabas ang mga tao at hindi natin makontrol kung ano yung maging emotion ng taong bayan. So, we can only hope and pray na hindi nila ituloy yung calibration ng pandaraya. I think that's it. So kasi ngayon, wala ng pandaraya talaga na nagaganap na sa actual halalan. Although, meron nang silang hakbang. So, alam mo naman, kailangan muna nilang gumawa ng krimen, right? Para umaksyon. Ganun naman eh. So, kailangan mo na maganap yung krimen ng pandaraya tsaka aakto ang taong bayan. So, I think yun ang pwede ko maisagot sa iyo. Yun na nga po yung questions ngayon, ma'am, sa aking pag-iisip. Ano kaya magiging reaction ng nito? Kasi actually, kung ganyan ang direksyon na gustong mangyari nito ni George, no, Bautista. Garcia. Garcia, sorry. No? Si okay George Garcia. Sabi ko, ikaw ay accessories na guluhin ng Pilipinas. Oh, well, definitely. Diba? Pinamon nga siya ni Attorney Glenn sa harap mismo ng Palasyo de Gobernador. Kung napanood nyo yon, doon kay General Pokis, senior ko yon, with microphone, sumisigaw si Attorney Glenn, George Garcia, bumaba ka dyan, sagutin mo itong discrepancy dito sa nangyari sa Butuan. So wala. Di ba ngayon ang hilig nila manggipit? So kung talagang nakita nila na si Attorney Glenn ay gumagawa lang ng kwento o ng gugulo or whatever, dapat right there and then tumawag sila ng police
or kung ano man ang pwede nilang gawin kay Attorney Glenn Chong. Kaso lang, o kasuhan or something. Kaso lang, takot nga sila kasuhan si Attorney Glenn dahil may ebidensya. So, obvious kasi yun, ma'am. Very obvious. yeah. Very So with obvious. that, we can only hope and pray na magkaroon ng kaliwanagan yung mga bangag, hindi din magkakaroon ng liwanagan. So tignan na lang natin, maging vigilant tayo at talagang bantayan ang ating boto. With that, thank you so much. Mag-usap ulit tayo muli at bigyan natin ng chance ang mga susunod na palangga. Thank you. Sige, ma'am. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. So thank you kay Brodex. Si Tito Rat. Pero bago natin tawagin si Tito Rat, ayan, Tito Rat, nandiyan ka ba? Gusto na lang natin muna, dali lang palangga. Ang sabi ni Nancy Trinidad, patungkol yung sa solo parent comparison dito sa Amerika, meron daw women infant program. So women infant child and for pregnant women. So mayroong mga binibigay ang gobyerno ng Amerika. Pero sa Pilipinas, yung project na solo parent, ID lang ang binigay, mga leche talaga. Anyway, sige, tuloy tayo. Tito Rat, from saan galing, saan mundo ka? Saan lugar ka? Hello. Hi. Good morning. Narinig po ba ako? Yes, loud and clear. Nasaan lugar ka ngayon? Dito po ako sa Alaska Uy, compound. baka saan ka sa Alaska? Alaska compound. San Pedro, Laguna. Ay, long. Akala ko pa naman nasa Alaska kasi kahapon nanonood ako ng fishing sa Alaska. Sabi ko gusto kong lumipat. Na-excite ako. Nasa Alaska ka pala. Alaska compound ka pala. Opo, dyan po yung planta ng malapit sa Saan yan? boundary Laguna? po ng, yes po, San Pedro, Laguna. Boundary ng Muntinlupa saka San Pedro. Di ba industrial plant yan? Opo, yung Alaska Milk Corporation. Oo, kasi alam ko nung ako'y nasa Pilipinas, napupunta ako dyan sa industrial plant. Mga kliyente namin yung dyan, yung mga industrial plant. Kalimutan ko yung mga pangalan. Long time ago na yan, 20-something years. So anyway, kumusta ka dyan? Ano ang balita dyan sa Laguna? Dito sa San Pedro po, dito San Pedro. uso-bigayan dito. Uso-bigayan dito eh. Okay, na-witness mo ba? Ano mga bigayan na nangyari? Nangihingi ng nangihingi ng ID lang, tapos complete details lang complete details lang yung details ng ID, ililista lang, tapos nagbibigay na kagad. 500 agad 500. Ano to ang binibigyan Yes. nila? Random? Walang age limit? Hindi, per group. Halimbawa, sa isang street, kunyari, pagpalagay natin Mahogany Street, Okay. lahat ng lista, kunyari may isang organizer doon o leader, provide lang ng full details, bigay na agad. Full details, yung persintong Age, pagbubutuhan? location, name, Full details. Okay. tapos yung parang proof of details lang, ID, Xerox lang. Okay. Dito kasi, ang mayor kasi dito si Art Mercado. Art Mercado. So, yung namigay ng 500, sino? Si Ay, Mercado. hindi ko alam kung hindi ko alam kung si Art Mercado ito eh. Kasi itong si Art Mercado, ang pagkakaalam ko, malapit kay Inday Sara to. Okay. Pero ngayon sinusuportahan niya si Inday. I think si Inday rin to eh. Duterte 10 din to eh. Tapos, yung kongresista namin, si Ann Matibag. Okay. Ano yan? Pumirma siya kay Sara. Pumirma siya kay Sara sa impeachment. Wag niyong Pero iboto, before noon, Pedro. ang problema, wala siyang kalaban dito. So sure win na siya. Sure win siya. Dapat So, nilabanan mo. kilala mo siya. Ang asawa niya, madam, yung nag-file ng disbarment case kay Attorney Harry Roque. Si Melvin Matibag. Yung Melvin Matibag. Okay. So wala Trapo rin yan. Sa pamilyang Trapo rin to. Wala siguro kami magiging problema sa mayor, pero sa kongresista,
Oh, Yun shit. lang ang mga problema. Wala siyang kalaban. Pero before, nasa Duterte siya. Bakit kaya walang lumaban sa kanya, Tito? Ang pagkakaalam ko noon, nagkaroon daw ng usapan dito yung mayor at congressman kasi last term na ata ng Matibag. Parang usapan nila Naku. ay ipaubaya na. Ang tatakbo kasi yung asawa dapat ng mayor, asawa ni Art Mercado. Kakalabanin sana yung Matibag. Hindi ko alam kung tatakbo sa iba yung Matibag. Pero kung ang mangyayari kung hindi itong Art Mercado ang nagbigay daan. Kung hindi nagbigay daan, ang maglalaban tong asawa ni Art saka yung asawa ni Melvin Matibag. Kaya nga nung ina-interview si Attorney Harry Roque nung sa disbarment case niya, sabi niya, ay kilala ko to si Melvin Matibag dahil nakasama ko to sa PDP sa tapos lumipat. Nagpagamit sa mga bangag. Walang paniniwala. Tapos ngayon parang nangyari, inuto niya yung mayor na ganito, ganire kasi ganon. Tapos ending walang kalaban. Sos, grabe So, naman. I don't know sa future. Anyway, ang isa ko ng concern, madam, itong concern ko, madam, kasi yung dun sa balot, ano ba yun, ni Attorney Lisada ba yun? Nagkaroon sila ng testing, nakakita ko lang si Attorney, yung dating testing and sealing. Saan lugar? Testing and sealing. Saan lugar Nakita ko lang sa balita na sa Bulacan ba yun? Sabi niya sa Attorney Lisada, yung babaeng dating parang sinabi ni Attorney Glenn Chong yun kahapon sa Bulacan. Okay. Ang sa kanya, yung 13 bumoto siya ng overvote. Oh, yeah. We talk about it, yeah. Bumoto siya ng overvote. Binasa ng machine. Yeah. Tapos ang nangyari, nag-press con etong si George Garcia, yung Comelec commissioner. Ano daw? Ang rason niya, yung pangatlo daw ay hindi parang ang ano niya is 13 yung binoto mo, okay. Babasahin ng makina. Okay. Makikita dun sa receipt na 13. Pero hindi isasama yung pang-13. Ang tanong ko, sino doon sa 13 ang pang-13? Parang medyo... Exactly. Yun yung sinasabi niya, di ba? So isusulat natin, hindi namin napag-usapan ni Attorney Glenn Chong about it. Gusto ko sanang itanong. Ewan ko yun yung pagkakaintindi sa ni George Garcia doon. Hindi raw babasahin yung pang-13. Ang tanong ko, sino dun sa 13 in-overvote mo? Ang hindi babasahin at sino ang isasama? Tama yung observation mo. Sige, isusulat natin yan. Yan ang i-release natin kay Attorney Glenn. Kung hanapin ko, kung ma-send mo sa email ko yung link ng interview ni George Garcia, pakisend mo sa akin yan para ma-review natin. Yes, sige Tito. Thank you so much. Thank you very much. See you. Okay, thank you po. God bless. See you. God bless, Tito. Thank you very much. Ayan. So mga kababayan, again, kung gusto nyo pa rin po pumasok, kahit saan man kayo sulok ng mundo, kung nakaboto na ba kayo, pakisabi ang inyong experience. I still have 15 minutes for you guys. Sana makaakyat kayo. Tapos kung nagbibigayan ng pera dyan, umuulan ng pera, let me know para aware yung ating mga kababayan. So dito sa sinabi ni Tito, tignan natin, i-review natin ito, i-verify natin. Yung kanyang statement, nakakagulat yun ha. So, para magtulungan tayo. At grabe, umuulan ng pera, tanggapin nyo ng tanggapin ng pera, basta wag nyong iboto ang mga bangag. Ano daw? Sabi ni Vega Warp, dating LTFRB chairman at dati rin na official sa civil service yang si Attorney Aileen Lizada, nag-overvote siya. Pero binasa at nag-acknowledge pa rin ng ACM ni George Garcia. Talaga. Hindi ko napanood yung interview. Pero I think yan yung binanggit ni Attorney. Yan yung binanggit yata ni Attorney Glenn.
Pero hindi ko alam na nagsalita pala si George Garcia about it na okay lang. Alright? Ginamit nila yung code language na cover kasi hindi naman lahat ay IT savvy. Sabi ni Dance. Alright? Budol kami, sabi ni nabudol kami. Alright? Nakakaawa ang Pilipinas, sabi ni Ariel. So, may gusto pang umakyat? Kasi isasara ko na yung tindahan. May gusto pang umakyat ng bonggang-bongga. So, sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin, ang ating book ng Attorney Vic Rodriguez, magiging available na po ito sa Shopify. Abangan nyo yung ating store na i-launch natin, Maharlika Store. May store na tayo, mayaman na ako. Binalagay natin yung book natin. Lahat ng mga old books, may marami akong books dito bago siya bumili. Yung mga gamit ko, bibenta ko na lahat kasi maninirahan na ako sa Netherlands. Anyway, so tignan natin ang ating mga kababayan. At okay lang, wala siyang kalaban, basta wag nyo na lang iboto para ipadama nyo na hindi kayo natutuwa. Oo nga, no? Lahat, kung ang boto niya, 0. Hindi siya. Paano kung well, manalo pa rin siya kasi sarili niya, iboboto niya, no? Palangga. Kaya tama yung suggestion nyo, kahit wala siyang kalaban, huwag nyo siyang iboto. Good point. Di ba? Ano mo, wag mo i-shade. Deadma ka lang. Ako, kung ako tatanggapin ko ang 500 pero hindi ko sila iboboto, sabi ni Baklian Mafe. Correct. Huwag nating iboto sila palangga dahil yun na nga, apat na lang ang araw na iniintay natin. Teka, may nag-message sa atin. Ano? Saan yun? Okay, private chat. Okay, may balita daw. We have to confirm. May balita na ang saging ay mayroong ipinagbabawal na Coca-Cola, okay, alam niya, or pulburon, na nakapasok sa Pilipinas ng walang address. Nasa balita ba to? Talaga, hindi ko pa nabasa yan. Kaya never again talaga sa Marcos Bangag. So saging, yung saging mayroon ng pulburon sa loob. Naku, baka supply ni Bangag yan o supply ni Lisa Tanasyan. So, tignan natin ang balita na yan later. Dito sa Leyte, umuulan din ng dinero, ng pera, sabi ni Gina Butterworth. Okay, Gina, kung gusto mo umakyat at magkwento ka kung paano umuulan ng pera, itodo mo na. Saha ng saging. Saha? Anong saha? Yung saha ng saging, yung hawakan. Di ba yung saging, babaltan mo yung may ganon? Doon ba nakalagay, Precious? Saha ng saging. Okay, so grabe, pinapapasok na lang na ganon-ganon ang pulburon. Alright, so tignan natin kung wala nang papasok. Sabi ni Vega, Madam Marlica, natanggal na ba ni Bangag palaka ang GPS tracker ng LAPD? Ay, sinabi ko yan kanina pa lang, i-confirm pa natin. Kasi, yes, nakikita ko nga yung comment ng tao. So, tinitignan ko lang kung yung tracker ba talaga is monitoring or tracker talaga. We'll see, kasi sumulat naman ako sa LAPD at may mga sinulatan pa tayo. Tignan natin kung ano yung maging result. But so far, dahil hindi ko pa ma-confirm yan. Saha yan ata yung nasa loob mismo ng katawan ng saging. Sabi ni Commander Aguila, I'll see you very soon. Saha ng saging. Bisaya yan, Madaming saha ng saging ay balat ng katawan ng saging. Okay. Balat pala. Yung balat, nasa loob. Paano nila pinapasok? Yung akala ko, nasa loob yung pulburon. Yung pulburon nasa loob ng saging. Grabe. But syempre, yung mga pulboronic, gagawa talaga sila ng paraan kung paano nila maipapasok yung illegal na pulburon na favorite ni Marcos Jr. May bago ng Pope? Really? Hindi ko alam sino. For sure, hindi sa Pilipinas. Dahil wala sa ayos yung si Tagle. I hope hindi siya. May bago na raw tayong Pope. Sinong bago?
Punla. Alright, yes, kita tayo doon. Si Erliza from May 24 daw pupunta. O, kakain ulit tayo doon sa kinainan nating Thai restaurant, no? Masarap doon. I-shout out ang mga wakwak. Madam Marlica, i-shout out mo ang mga wakwak sa live mo kasi sumusugod kanina. Hayaan mo sila. Okay. With songs just from the season. Okay. Meron na ba? Okay, tinitignan ko lang. Okay. New Pope live. Ito live, oh. Ayaw nga. Oo. Naku, nagpunta ako sa St. Peter na ito. Okay, di bale, tingnan natin yung bagong Santo Papa. At least hindi si Tagle, yun ang importante. So, wala tayong problema sa caps lock. Ilocanong DDS, wala tayong problema sa caps lock. Kasi, ako naman yung bibig ko lagi naka-caps lock. So, okay lang. Anyway, so kung